Kanina nakita ko, nakalimutan ko na nga, si Joel Villanueva, nadala ko na dito. Alam nyo po, pati si Pangulong Duterte, kung naalala po, nadala natin dito, no? Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Alam ko ang plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Planong pagpalain kayo't hindi saktan. Plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Gustong-gusto ko po si Propetang Jeremiah sapagkat siya'y nirerespeto ng Hudyo, ng Muslim at ng Kristiyano. Kayo ba naniniwala na kahit kayo'y deprived of liberty, maganda plano ng Diyos sa inyo? Pero kung maganda plano ng Diyos sa inyo, bakit kayo nakakulong? Yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon hindi nakakulong. Kung maganda plano sa inyo ng Panginoon, bakit yung ideal na numero ng PDL sa isang kwarto hindi nasusunod at siksikan? Bakit yung pinopropose ng BJMP na mga educational program o facilities hindi nabibigay? Simple lang po. Kung may plano ang Diyos, may plano din ang demonyo. Diba? So kung sasabihin nyo sa anak nyo, anak, mag-aral ka ng mabuti, nagdroga, kaninong plano ang sinunod niya? Diba? So kami nandito sapagkat, sabi po sa Biblia, may pumunta sa Panginoon, nagpapakilala na siya'y sumusunod sa Panginoon. I won't talk religion, ha? Nirerespeto ko, religion natin lahat, iba-iba. Pero may istorya sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, sa kanya, hindi kita kilala. Sabi niya, bakit hindi mo ako kilala? Ikaw ang Diyos ko. Ang sabi niya, nung gutom ako, hindi mo ako pinakain. Nung hubad ako, hindi mo ako binihisan. Nung may sakit ako, hindi mo ako dinalaw o pinagamot. Nung nakakulong ako, hindi mo man lang ako binisita. So sinabi sa kanya, Panginoon, kailan ka nakahubad? Kailan ka nakakulong? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka gutom? At sabi ng Panginoon, kung sino man ang pinakamaliit sa mga kapatid ko, ang gutom, ang may sakit, ang nakakulong, na hindi nyo pinansin, ako ang hindi nyo pinansin. So sana po sa maliit naming paraan, nakakapagbigay kami ng hindi lang kasiyahan, kung hindi pag-asa sa inyo. Ha? So, yun lang maikli tungkol sa pag-asa. Alam nyo po, si Senator Enrile ay 101 years old na po, o 102 na ba? No. Na-imagine nyo po bang mabuhay ng 100 taon? Ang purpose ng buhay ay wala sa tagal. Marami pong na-bless. Meron po tayong Colonel Antonio at sa lahat ng ating mga ginagalang na sa BJMP, meron po tayong naging honorary, veterano, naging guerrilla, panahon pa ng Hapon, namatay siya sa Taguig, 104 years old. Napakaganda ng storya niya. Napakaganda ng storya. Pero alam niyo po, meron pong mga namamatay 19 anyos, ang ganda din ng storya nila. Meron pong nabubuhay ng 80 taon, walang kwenta ang buhay niya. May nabubuhay ng 15 years old. May nabubuhay na bilyonaryo, walang kwenta buhay niya. Pero meron pong nabubuhay na grabe yung sakit, naka-wheelchair. Hindi makagalaw, nakakapagsalita lang. Pero grabe po ang impact niya sa lipunan. So ang message ko po sa inyo, yung purpose nyo, yung bakit kayo nilikha, bakit nandito, hindi nawawala yan. Baka nandiyan ka para yakapin lang yung katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Baka nandiyan ka kasi maliligaw yung anak mo, pero pag bumisita, anak, di ba lang nangyayari sa akin to, pero sa'yo wag. Huwag mo ikahiya tatay mo, nanay mo. Dahil nangyari to para sa'yo. So I'll stop there, but I want to keep emphasizing sa inyo, hindi kayo aksidente. At nagkamali man kayo, may purpose pa rin kayo dyan. Marami na ako nasama dito para magbigay kasiyahan sa inyo, di ba? Naisama ko na po si Terry Honor, nasama ko si Alma Moreno, kanina nakita ko, nakalimutan ko na nga, si Joel Villanueva, nadala ko na dito. Alam nyo po, pati si Pangulong Duterte, kung naalala po, nadala natin dito, no? Kasi importante po yung kasiyahan. Kaya sabi ko sa asawa ko, napakadami naman kasi sir kaya buti na lang partner natin yung city sa binibigay natin.
yung pakain sa amin pamilya, pero dahil libo nga, nag-iisip talaga kami paano. So sabi ko sa asawa ko sandali, pag ikaw nasa-stress, pag nasa-stress ang Congressman Ading Cruz at saka si George Bocobo, kumakanta. So sabi ko, kuha naman tayo ng kakanta dito ngayong hapon para matuwa naman ang ating mga PDL. Hindi ko alam kung in-announce na sa inyo, kasama po natin ang orange and lemon ngayong hapon na to. Okay? Ayan. So abangan nyo yan. Pero gusto ko po ihatid sa inyo, isang kwento lang po, tapos ipapasa ko yung mic. Ito po ay isang sekretary ng panahon ni President Duterte, nakulong ang tatay niya. Pero pag makita nyo po ang buhay niya, buhay ng mga kapatid niya, yung church nila, mga apo nung tatay niya, makikita mo na yung pagkakulong ng tatay niya ang naging daan ng blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. So siya ang magsasalita ng mas mahaba. Iwanan ko lang kayo isang kwento. Nangyari itong mga intriga sa corruption. Yung isang politiko pumunta sa simbahan. Sabi, Father, forgive me for I have sinned. Mga 10 taon na akong hindi nangungumpisal. Kayo ba naniniwala na kahit kayo'y deprived of liberty, maganda plano ng Diyos sa inyo? Pero kung maganda plano ng Diyos sa inyo, bakit kayo nakakulong, yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon hindi nakakulong? Kung maganda plano sa inyo ng Panginoon, bakit yung ideal na numero ng PDL sa isang kwarto hindi nasusunod at siksikan? Bakit yung pinopropose ng BJMP na mga educational program o facilities hindi nabibigay? Simple lang po. Kung may plano ang Diyos, may plano din ang demonyo. Diba? So kung sasabihin nyo sa anak nyo, anak, mag-aral ka ng mabuti, nagdroga, kaninong plano ang sinunod niya? Diba? So kami nandito sapagkat, sabi po sa Biblia, may pumunta sa Panginoon, nagpapakilala na siya'y sumusunod sa Panginoon. I won't talk religion ha, nirerespeto ko, religion natin lahat, iba-iba. Pero may istorya sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, sa kanya, hindi kita kilala. Sabi niya, bakit hindi mo ako kilala? Ikaw ang Diyos ko. Ang sabi niya, nung gutom ako, hindi mo ako pinakain. Nung hubad ako, hindi mo ako binihisan. Nung may sakit ako, hindi mo ako dinalaw o pinagamot. Nung nakakulong ako, hindi mo man lang ako binisita. So sinabi sa kanya, Panginoon, kailan ka nakahubad? Kailan ka nakakulong? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka gutom? At sabi ng Panginoon, kung sino man ang pinakamaliit sa mga kapatid ko, ang gutom, ang may sakit, ang nakakulong, na hindi nyo pinansin, ako ang hindi nyo pinansin. So sana po sa maliit naming paraan, nakakapagbigay kami ng hindi lang kasiyahan, kung hindi pag-asa sa inyo. Ha? So, yun lang maikli tungkol sa pag-asa. Alam nyo po, si Senator Enrile ay 101 years old na po, o 102 na ba? No. Na-imagine nyo po bang mabuhay ng 100 taon? Ang purpose ng buhay ay wala sa tagal. Marami pong na-bless. Meron po tayong Colonel Antonio at sa lahat ng ating mga ginagalang na sa BJMP, meron po tayong naging honorary, veterano, naging guerrilla, panahon pa ng Hapon, namatay siya sa Taguig, 104 years old. Napakaganda ng storya niya. Napakaganda ng storya. Pero alam niyo po, meron pong mga namamatay 19 anyos, ang ganda din ng storya nila. Meron pong nabubuhay ng 80 taon, walang kwenta ang buhay niya. May nabubuhay ng 15 years old. May nabubuhay na bilyonaryo, walang kwenta buhay niya. Pero meron pong nabubuhay na grabe yung sakit, naka-wheelchair. Hindi makagalaw, nakakapagsalita lang. Pero grabe po ang impact niya sa lipunan. So ang message ko po sa inyo, yung purpose nyo, yung bakit kayo nilikha, bakit nandito, hindi nawawala yan. Baka nandiyan ka para yakapin lang yung katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Baka nandiyan ka kasi maliligaw yung anak mo. Pero pag bumisita, anak, di ba lang nangyayari sa akin to, pero sa'yo wag.
Huwag mo ikahiya tatay mo, nanay mo. Dahil nangyari to para sa'yo. So I'll stop there, but I want to keep emphasizing sa inyo. Hindi kayo aksidente. At nagkamali man kayo, may purpose pa rin kayo dyan. Marami na ako nasama dito para magbigay kasiyahan sa inyo, di ba? Naisama ko na po si Terry Honor, nasama ko si Alma Moreno, kanina nakita ko, nakalimutan ko na nga, si Joel Villanueva, nadala ko na dito. Alam nyo po, pati si Pangulong Duterte, kung naalala po, nadala natin dito, no? Kasi importante po yung kasiyahan. Kaya sabi ko sa asawa ko, napakadami naman kasi sir kaya buti na lang partner natin yung city sa binibigay natin. Yung pakain sa amin pamilya, pero dahil libo nga, nag-iisip talaga kami paano. So sabi ko sa asawa ko sandali, pag ikaw nasa-stress, pag nasa-stress ang Congressman Ading Cruz at saka si George Bocobo, kumakanta. So sabi ko, kuha naman tayo ng kakanta dito ngayong hapon para matuwa naman ang ating mga PDL. Hindi ko alam kung in-announce na sa inyo, kasama po natin ang Orange and Lemon ngayong hapon na to. Okay? Ayan. So abangan nyo yan. Pero gusto ko po ihatid sa inyo, isang kwento lang po, tapos ipapasa ko yung mic. Ito po ay isang sekretary ng panahon ni President Duterte, nakulong ang tatay niya. Pero pag makita nyo po ang buhay niya, buhay ng mga kapatid niya, yung church nila, mga apo nung tatay niya, makikita mo na yung pagkakulong ng tatay niya ang naging daan ng blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. So siya ang magsasalita ng mas mahaba. Iwanan ko lang kayo isang kwento. Nangyari itong mga intriga sa corruption. Yung isang politiko pumunta sa simbahan. Sabi, Father, forgive me for I have sinned. Mga 10 taon na akong hindi nangungumpisal. Sige anak, anong kasalanan mo? Di nagsasalita. Sabi, anak, ikaw ba ay nangurap? Hindi po. Kasama ka ba dyan sa flood control? Hindi po. Ikaw ba ay nandadaya? Hindi po. Ikaw ba ay nangloko ng misis mo? Hindi po. Nagda-drugs ka ba? Umiinom ka ba ng sobra? Hindi po. Nagsusugal ka ba? Hindi po. Inaapi mo ba ang mga kapwa mo? Hindi po. Anak, bakit ka nangungumpisal? Ano kasalanan mo? Father, sinungaling po ako. Okay? So anong mensahe ko sa inyo ngayon? Minsan hindi natin alam kung saan mag-uumpisa. Halimbawa, nasa droga, addiction yon. Hindi madaling lumayo sa droga. Pag lumayo ka, bumabalik ka. Kung ikaw ay magandang lalaki, magandang babae, mahirap din lumayo sa tukso. Ikaw ang hinahabol Kung sa sugal, ayan, maraming maganda dito, hinahabol talaga Nag-react Pag ikaw ay magaling sa sugal, panalo karamihan, mahirap layuan ng sugal. Dahil ikaw nilalapitan. Kaya advice ko sa inyo, umpisahan natin maging totoo. Maging totoo sa Diyos, maging totoo sa sarili, then maging totoo sa kapwa. Kasi pag sinumulan mo na mawala ang pagkasinungaling, yung iba masusunod-sunod natin. At yun po ang ipagdasal nyo na mangyari sa ating gobyerno. Diba? Marami pong magaling sa gobyerno, pero parang napupunta tayo sa kasinungalingan. So I will stop there, but Brother Jeremiah, tama-tama, Jeremiah din po ito. So si Jeremiah Belica, siya po ang kalaban ng red tape sa nakaraang administrasyon, pero walang politika po. Ang kanyang kwento sa inyo, yung naging buhay nung tatay niya at yung impact sa kanya. So ulit, salamat sa pagbati nyo. God bless you. Ay, lasting. Pag birthday ko po, hindi nakakatanggi, Colonel Antonio, misis ko sa akin. Pag birthday ko, pag hindi birthday ko, siyempre, minsan siya nasusunod. Pero pag birthday ko, hindi nakakatanggihan. Love, iniisip ko talaga kung anong matutulong pa sa PDL. Hindi lang dito, Metro Manila, high security. Naisip ko health, mental health, physical health, spiritual health, kaya tayo nag-pre-preach sa inyo, na siguro all throughout the year, iba't ibang specialista. Diba? Halimbawa, kung December, heart doctor, kung January, dermatologist, kung kasi nga, iba-iba tayo ng sakit. Alam mo, pag tumatanda, marami ng ano tawag dito yung maintenance.
Pero siyempre, kung hindi nyo alam kung anong gagawin. So baka kung papayagan tayo, human rights naman sir ang di ba? Ang health check-up, magkaroon tayo ng mas magandang sistema ng pag-check up para pag dumating ang panahon na kayo'y makakalaya na, malusog ang inyong katawan, malusog ang inyong isipan, malusog din ang inyong spirito. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.